Hello mga katito, kumusta po tayong lahat? Ito na naman po si Tito's Random World, Search for Truth Channel. Patuloy po tayo maghanap ng katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sabi nga sa John 8:32, then you will know the truth and the truth will set you free. Mga kababayan, gusto ko lang po sa inyo i-share ang isang balita na di ko alam kung nabasa na po o napanood nyo na po ito dito sa GMA, yung tungkol kay DOJ Secretary Boyeng Remulla pronouncement na handa na daw sila makipagpulong or makikipagpulong sila sa ICC. Mga kababayan, medyo nagulat lang ako dahil biglang nagbago ang stand ng Pilipinas, okay, ng PBBM government pagdating sa issue ng investigasyon kay AFRRD tungkol sa war on drugs dito sa ICC. Ngayon, panoorin po natin ang balita. Nang makipag-usap ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC sa gitna ng gumugulong itong investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla. Sa panayam ng news agency na Reuters, sinabi ni Remulla na gagawin ang dialogo sa lalong madaling panahon sa isang maayos na paraan at para sa diwa ng pagkakaisa. Hindi naman daw ipinagbabawal ng batas ang pakikipagtulungan sa isang international tribunal. Pero may mga area anyang maaaring pagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Nang tanungin sa posibilidad na pagsapi muli ng bansa sa ICC, sabi ni Remulla, ibang issue para ito. Sa ngayon, sinisimula na raw ang pagtukoy sa limitasyon ng pagiging isang non-member ng ICC. Pati na rin ang saklaw sa mga krimeng naganap bago ang pagkalas ng Pilipinas noong Administrasyong Duterte. Maaari rin daw makatulong ang ICC sa pagpapabilis ng sariling investigasyon ng Pilipinas sa war on drugs. Sinusubukan ng GMA Integrated News na tuna na pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay rito. Pero nauna niyang sinabi sa pagdinig sa kamera na dapat bilisan ng ICC ang kanilang investigasyon. Napanood niyo yung balita, kahapon lang yan, January 23, na makikipag-ugnayan na daw ang DOJ o ang Pilipinas at makikipag-usap na sa ICC tungkol sa war on drugs investigation. Mga kababayan, ano pa man ang kanilang explanation or dahilan o mga palusot, parang di naman tayo olilyanin na bakit biglang nagbago ang stand ng government ni PBBM pagdating dito sa issue kay Pangulong Duterte sa investigasyon ICC sa war on drugs. Now, ito po ay news lang kahapon lang, ha? Siguro kasabay ito ng issue about sa 2025 bicameral committee report. Hindi natin alam kung ano ang purpose nito, bakit na lumabas itong issue na ito na parang nagmamadali na makipag-usap sa ICC according to DOJ Secretary. Pero ang isang malaking katanungan ko dito, parang kinain nila ang dati nilang sinabi. Yung bang isinuka mo na tapos kinain mo ulit. Yun yung parang pagkakaintindi ko dahil nga kung panoorin natin itong last year lang, January 23, December, nung sinabi ni PBBM ang issue or ang stand ng Pilipinas sa itong pagtungkol sa pinag-uusapan sa ICC sa investigasyon ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Furthermore, when asked about the ICC reaching out to government agencies, including police personnel and local governments, President Marcos stated that he has directed them not to cooperate with the representatives of the international body. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines, pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, pinapantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, nasasabihin ng whatever, policeman, local government, sabihin nyo, huwag nyo sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. So, ang linaw ng sinabi ni Pangulong Marcos na hindi nila papayagan or hindi sila makikipag-cooperate sa ICC pagdating sa investigasyon ng war on drugs kay Pangulong Duterte ng ICC. So, at sinabi pa niya na hindi niya papayagan na na may mga agency ang government natin na makikipag-cooperate. Hindi niya iaalaw. So, bakit ngayon kung ano yung sinabi ni Pangulong Duterte, ni Pangulong PBBM, kabaliktaran ang nangyari? So, paano ba to? Sino ba dito yung, sabi nga sa ordinary Pilipino, yung word of honor, ha? Lalo na sa mga leader natin ng ating bansa. Yung word of honor ba, hindi sa kanila mahalaga? Yung stand ba bilang, what is this, sovereign nation, nawala na ba? Diba? So, mga kababayan, ang mahirap kasi dito at saka nakapagtataka, saka nariringgaring
kay PBBM din galing na hindi sila makikipag-cooperate at hindi nila papayagan na makipag-ugnayan ang ICC sa mga kahit anong agency ng government dito sa Pilipinas. Pero bakit ngayon sila na mismo ang nagsasabi na makikipag-usap na sila ang DOJ? Ha? Siguro alam na natin yung naglalaro sa atin isipan mga kababayan, pero ano pa man ang mga dahilan, ano pa man ang mga rason, ano pa man ang mga palusot, na alam naman natin kadalasan ang ginagawa nilang sangkalan ay hindi daw ito labag sa batas. Pero ang problema, tayong mga ordinaryong Pilipino ay nagre-rely tayo sa mga sinasabi nila. So kung ikaw ay isang sincere na leader, isang sincere na alagad ng batas or sincere na politiko o naninilbihan sa ating bayan, kailangan ang sinasabi mo hindi pa iba-iba. Hindi pwede na madadala ka sa bugso ng damdamin na masama ang loob mo kaya magbabago ang isip ng mababago ang iyong sasabihin. Dapat kung ikaw sincere, in good faith na leader at alang-alang sa bayan ang iniisip mo, kung ano ang sinasabi mo nung manumpa ka or nung first day ng office mo bilang DOJ Secretary or bilang Presidente, dapat iisa lang ang salita at hindi pa bago-bago. Dahil ang lumalabas dito ngayon, nawawala ng kredibilidad ang isang tao kung ang nagpapahayag ka ng paiba-iba. So paano ang mga Pilipino magtitiwala sa mga pronouncement ng ating mga leader kung ngayon ang kanilang pahayag ay iiba kinabukasan? So, wala tayong kasiguruhan sa ating security ng ating bansa o ng ating sarili kapwa mga Pilipino kung itong mga leader ng ating bansa ay mag-iiba-iba ng desisyon sa sarili na which it will affect the government at lalo na yung sa mga Pilipino. Nalala ko yung rally ng INC na nagtatawag sila ng unity. So, dito kung gusto nila ang unity, kung talagang unity o pagkakaisa ng bayang Pilipinas ang gusto ng gobyerno o ng DOJ Secretary Molia, tansya ko may paraan sila para hindi sumali. Kasi nga, kung babasihan natin yung nakaraang pronouncement ni Pangulong Marcos na hindi siya makikialam at walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So, isa yan na pwede niyang dahilan. Pero kung ipagsisiksikan nila, ipagsisiksikan ni Secretary ang makipag-usap sa ICC na pwede namang hindi, ang ibig sabihin lang noon, may mga sarili silang motibo. Diba? Ang nakakaano lang dito mga kaibigan, dahil nga, nakakatuwa lang, alam niyo bakit? Hindi ko alam kung ito ay isang part din ng mga, hindi lang bukod doon sa mga sinabi ni DOJ Secretary, ito ay pangkalahatang obserbasyon ko lang. Parang harassment sa mga Duterte, no? Dahil nga, katulad ng impeachment, ako naniniwala ko hindi matutuloy ang impeachment dahil wala ng time. Yung sinasabi nilang fourth impeachment, duda ko lang, delaying tactics lang yon. Okay? So, yung para lang magkaroon ng pagkakataon. Ito, tansya ko lang, hindi ako sigurado. Tansya ko lang ito bilang ordinaryong Pilipino at bilang na medyo nag-obserba sa nangyayari sa ating bansa, sa pamumulitika. Ito, tansya ko lang na sinasabi nilang may fourth impeachment para itong tatlo, may pagkakataon sila na maharang pa ito. Dahil nga itong fourth impeachment ang hinihintay. Pero hanggang ngayon, wala pa rin yung fourth impeachment. Dahil kung interesado po sila mag-impeach kay VP Sara, alam nila wala na silang panahon. Diba? Pero ganun pa man, lahat, walang imposible sa kanila. Lahat kaya nilang gawin dahil sila ang nasa pwesto. Okay? So, hindi po ako nagkukomento bilang loyalista ni VP Sara. Kahit pa paano naman kasi si VP Sara ay inelect natin at isa po ako na bumuto. Kaya karapatan ko rin ipagtangko lang ating Vice President katulad ng pagtatanggal ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagkataon lang na hindi po natin pwede palagpasin yung mga kamalian na nangyayari lalo na sa administrasyon na to. Yung mga maling nangyayari o maling mga expectation natin na dapat ganito at ang nangyayari sa ating bansa ay ganito. So kailangan natin mag-ingay bilang Pilipino at bilang taxpayer. So mga kababayan, nakakalungkot isipin na patuloy imbes na paisipin harapin ang problema ng ating bayan, ang mga mamahal-mahalin na bili-bilihin, ang nagtataasan ng mga kriminalidad, ang lumalaganap ng mga shabu o mga iba nagbabawal na gamot sa ating bansa. Dito tayo nabibisi sa pamumulitika sa mga Duterte, di ba? Doon ako nagtataka na which is nagkakamali itong mga taong ito Bakit sinasayang nilang panahon kay Pangulo sa mga Duterte Na ang mga Duterte alam ng buong Pilipinas kung paano sila nagtrabaho, nagserbisyo sa Pilipinas sa mga taong bayan. At alam niyan, nagbibingi-bingihan lang kayo at ayaw nyo lang paniwala, ayaw nyo lang tanggapin na totoong nangyari kung paano nanilbihan si Pangulong Duterte. Dahil nga karamihan at isa rin sa kanila ang sasabi noon na walang katumbas na ginawa si Pangulong Duterte kung ikukumpara sa dating presidente. Na kahit nga buong mundo ay hiningaan si Pangulong
Pangulong Duterte. At kahit si President Trump, President Trump ngayon, nanumpa na nung January 20, nanumpa na siya si President Trump. Hangang-hanga kay Pangulong Duterte at bilib na bilib. Ito nga yung may kukunik-kunik si Pangulong Trump. Dahil nga nagkaroon ng balita noon na may plano si Trump na i-sanction ang ICC. Tansya nyo ba? Ito nga yung medyo na iniisip ko. Tansya nyo kung ang ICC ay gagalawin si Pangulong Duterte at ang Pilipinas or halimbawa ang gobyerno ni PBBM ay makipag-ugnayan sa ICC para idiin or idakpin or ano pa man dyan, ikulong or imbestigahan si Pangulong Duterte. Tansya nyo ba hindi magre-react si Pangulong Trump? Kasi nga si Attorney Conte mismo, si Attorney Conte yung babae sa ICC, yung actually ang pagkakasabi niya is si Pangulong Duterte ba ay protected ng US? Kasi nga dahil dito sa sanksyon, dahil ang sanksyon, yung bill na proposed bill na kay isa-sanksyon na ICC kapag may inimbestigahan or prinosecute or inaresto na mga kaalyado nila, mga kaibigan nila na under US protection. So, dahil nga doon na nag-umpisa yun doon sa kay Prime Minister Netanyahu sa Israel kasi nga nag-issue ng warrant of arrest ang ICC doon. So, ganun pa man, naniniwala ko mga kababayan na no one can put a good man down. Kung itong si Pangulong Duterte na nakikita ng Panginoon na gumawa ng matitino itong mga Duterte, ipagtatanggol sila ng Panginoon natin. Hindi hayaan na galawin sila. At mga kaibigan, ito pa ngayong isang good news dito. Dahil nga, iba naman ang reliyon ni Pastor Kibuloy, hindi naman natin sila kapareho ng doktrina. Pero Pilipino yan at nakita natin ang ginawa niya sa mga Pilipino. Lalo na sa kongregasyon niya, na grabe ang ginawa niyang pagtulong or development sa kanyang komunidad. Diba? Kaya nga magkakandidato siya ng senador dahil ako mismo nagsasabi na wala siyang kapareho. Kaya kung itong mga kumpara lang natin sa ibang senador dyan, dito na lang ako boboto kay Pastor Kibuloy. Kaya ako na-mention si Pastor Kibuloy, mga kaibigan. Dahil nagkaroon ng, di ko alam kung session ba yun, tungkol sa Senate, sa yung isang senador na nagsabi siya na ang Department of Justice dati ni Pangulong Biden ng Amerika na parang ginit-git ang mga religious community, yung mga religious group, na isa doon na pinagbiskitan ang KOJC sa Amerika. So, kung ngayon, medyo mapansin na natin, i-stop nila yon, so may pag-asa na yung mga kaso ng KOJC sa Amerika ay malinis dahil sinabi nga ng abogado ni Kibuloy sa Amerika na malaking pag-asa nila. Kasi nga, dahil nga isa sila sa biktima ng panggigipit sa Amerika. So, ayun, mga kaibigan, tandaan po natin, ang bula bilog, ang mundo ay bilog. So, ang gulong ay bilog. So, baka kung sa ngayon nasa ilalim, sa bukas na sa ibabaw naman. So, itong nangyayari sa pamumulitika ng ating bansa, ang gusto ko lang sana maalala ng mga politiko natin na hindi lahat ng panahon sila ay nakaupo. Powerful ka man ngayon, baka katulad ng sa Congress na investigasyon, na yun, ikaw yung nagsisigaw-sigaw dyan, ikaw yung nambubuli, ikaw nagpapakuntim. Darating ang panahon na ikaw naman ang ikukuntim, ikaw naman ang ibubuli, ikaw naman ang nakaupo doon sa tatawag dito sa resource person. Diba? So, sabi nga, di pa rin natin maiwasan yung kasabihan, huwag natin kalilimutan. I hope, itong mga politikong ito, na huwag kalimutan nilang kasabihan. Kung anong itinanim, yun ang aanihin. Kung mayroon kang ginawang kabalbalan, pangungurap, pangapi, panggigipit, sa tao, sa kapwa Pilipino, darating ang panahon ay aanihin mo yan. That is the truth. That is the truth. Tayo dito sa mundo, temporaryo lang po. Ngayon, kung nakalimutan natin na ang Panginoon at hindi tayo gumawa ng tama sa kapwa-tao at sa bayan ng Pilipino, mark my word, hindi papayagan ng Panginoon na magpatuloy ka na gumawa ng mga kabalbalan, lalo na sa mga Pilipino at sa mga mahihirap ng mga Pilipino. Maraming salamat po. Yun lang po ang komento ko. At I hope hindi po ito nakabigay ng sama ng loob sa ilang nanonood ngayon ng mga supporters or mga subscribers po. Ang akin lang po dito is ihayag kung ano makatulong maghanap tayo ng katotohanan. Hindi po ako dito nagdodoktrina sa inyo or nanunulsol or what. Ang akin lang dito is tumutulong sa inyo na makahanap tayo ng katotohanan sa mga issue. Di ba? Huwag niyo sabihin na hindi ko sinasabi na paniwalaan niyo ako. Isa rin po ako na naghahanap ng katotohanan. Okay? Dahil wala po sa atin perfecto. Kaya lang ang ating magagawa ngayon, masarili nating i-research o tanungin ang ating sarili sa mga issue na ito ba ay makatotohanan at kung hindi, salisikin natin ang katotohanan. Dahil lagi mananalo ang katotohanan. Ang kasinungalingan, marami man ang naniniwala at ikaw lang ang naiiwan or lahat ng mga nakapaligid sa iyo naniniwala, kasinungalingan ay kasinungalingan pa rin.
Pero ang katotohanan mga kababayan, kahit isa ka lang na naniniwala, kung katotohanan yan, panindigan mo. Dahil ang katotohanan mo, wala man maniwala, mananatiling katotohanan. So, salamat sa inyong lahat. Salamat at panalangin ko na ang ating bansa ay patuloy na kupkupin ng Panginoon sa kanyang mga makapangyarihang kamay at huwag hayaan na itong bansa natin na mapunta sa magpatuloy o magmayagpag ang mga kabalbalan ng ilang mga corrupt at mga self-centered na mga leader ng ating bansa. Salamat sa inyong panonood. God bless us all. God bless the Philippines.